sitwasyon na naranasan, ibigay natin yan sa Diyos. Amen? Alright, salamat po sa Panginoon. We come now to the most important part of our service, the preaching of the Word of God. Amen. Dito po tayo sa 1 Timothy chapter 3. Verse 14 and 15. Dalawa lang verse natin basahin. And Acts 20:28. Amen. Dalawa pong verse. Hanapin nyo rin ang Acts 20:28. Yan po. 3:15. At 3:14 and 15. Yan po. Basahin natin ng sabay-sabay ang 1 Timothy 3:14 and 15. Sabay-sabay nating basahin. Kung nakita nyo na po. Sabi ng verse 14, they begin, these things write unto thee, hoping to come unto thee shortly. But if I tarry long, that thou mayest know how oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. Amen. Notice, Paul mentioned the church of the living God. Amen. In Acts 20:28. Acts 20:28. No. Pag sinabing take heed, yan. Attention, be aware. Yan po. Basahin natin ang verse 28. They begin, take heed therefore unto yourself and to all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseer to feed the church of God, which hath purchased with His own blood. Amen? Ang binabanggit na naman dyan, the church of God. Amen? In 1 Timothy 3:15, the church of the living God. Yan po ang pag-usapan natin ngayon. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos Ama sa langit. Thank you, God, for the passage that we read today. Holy Spirit of God, we need your guidance, we need your power, and we need your wisdom, understanding of the Word of God. Make me blessing to the brethren of God. Give me power and wisdom. Give me voice, O God, to preach, to deliver your message this morning. Holy Spirit of God, speak to us through your words, through the power of the Holy Spirit. Send us revival this morning through your word. Use the servant, O God. I am nothing without your guidance, without your power. I need your power, O God, to make me a blessing to the brethren. Forgive our sins, cleanse our heart, O God, and be ready to receive the word. Build our heart with your word. And we go home full with the word of God, O God. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Patawad ang pagkulang, pagkasala laban sa inyo. Ang lang ito aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan po, the message this morning is the Apostle Paul mentioned the church of the living God. The church of the living God. In the book of Acts, take heed. 28. Take heed unto yourself and to all the flock. Now, this is addressed to the pastor had made you overseer. The pastor is overseer of the church. The Bible says to feed the church of God, which hath purchased with His own blood. Amen? Napakalaga sa isang Kristiyano bilang manampalataya na malaman natin ang katotohanan pagdating sa usapin ng simbahan. Amen. Pag sinabing simbahan, the church of the living God, the church of God, ang simbahan po ay hindi ito building. Amen? Bagat kailangan natin ng magandang building. Kasi sa panahon ni Kristo, wala namang building, no, na katulad nito. Ano?
Pero pakita natin, pero may simbahan. Amen. Pag sinabing simbahan, church is an assembly, called out assembly. No? All baptized believers. Amen? Baptized believers. Pag sinabing believers, mga tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. At sila ay dapat bautismuhan. Amen? Kaya mahalaga ang bilang manampalataya ang bautismo. Amen? Kasi sinabi yan sa Acts 2:41. And they gladly received His word, were baptized at the same day. Amen? Kailan binaptize? The same day. After he got saved, the same day, dapat ang Kristiyano mabautismuhan. Amen? Yan po. Kaya nga ang bautismo ay hindi kaligtasan. Amen? Ang bautismo ay pagsunod pagkatapos na tayo ay naligtas. Amen? Pag sumunod ka sa Panginoon, nandoon ang pagpapala ng Panginoon. Amen? Because God bless the obedient child of God. Amen? Oo. Kaya ang bautismo ay hindi yan paraan patungo sa langit. In fact, pupunta ka sa langit kahit hindi ka nabautismuhan. Amen? Pero mas maganda, ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay nabautismuhan. Pag ikaw nabautismuhan, ikaw ay maging baptist. Nabaptize ka eh. Amen? Yan po ang simbahan. No? Called out assembly of baptized believers who worship God in spirit and in truth. Amen? Sabi ng text, no? Ang simbahan is the pillar and ground of truth. Amen? Yung pillar, yun po ang haligi, ang ground, suhay ng katotohanan. Pag sinabing katotohanan, that is the Word of God. Amen? Kaya ang simbahan ay composed of believers. We gather in one doctrine. No other than the Bible doctrine. Amen? Kaya mahalaga po ang doktrina. Kaya ground and pillar of truth. No? Pag sinabing doctrine, tamang katuruan. Amen. Dapat ikaw ay nasa simbahan na mayroong tamang katuruan. Amen. Paano mo malaman na ang simbahan ay may tamang katuruan? Oo. Makita mo yan sa doctrine, sa katuruan. Kaya, tanda natin, if you have right doctrine, you have right living. Pag tama ang katuruan, tama ang pamumuhay. Pag mali ang katuruan, maging mali ang buhay natin. Tagilid ang buhay ng Kristiyano kung siya ay sa maling katuruan. Amen? Wrong doctrine, wrong living. Yan po. Kaya dapat malaman natin ang simbahan na nagtuturo ng katotohanan. Ano ang katotohanan? Salita ng Diyos. Yan po ang Bible. Amen? Kaya maraming nagsasabi na ang Bible ay pare-pareho lang. Hindi po. Mayroon lang isang Bible ang Diyos para sa Kristiyano. Amen? At salamat sa Panginoon na ang Biblia natin, kapatid, no? Na sinulat sa Old Testament ay Book of Hebrew. Ang New Testament ay Greek. Salamat na translate, amen, sinalin sa English.
Kaya naunawaan natin, kapatid, ang salita ng Diyos. Kasi English is a universal language. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Kaya dapat suriin natin, no? Ang simbahan. Kung ano ang tinuturo ng simbahan, ano ang Bible na ginagamit. Kaya salamat sa Panginoon, ang Biblia natin ay King James Bible. Amen? We are King James only. We are not King James also. Amen? Kasi ang King James, yan po ay pure Word of God. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. No. Kaya dapat suriin natin. Saliksikin natin. No? Ang ating simbahan, ito ba ay simbahan ng Diyos? Ito ba ay simbahan ng buhay na Diyos, the Church of the Living God? Amen? Dapat nasa tamang simbahan ka. Amen? Oo, tamang simbahan ka na iyong ginabibilangan. No? Kaya kung alam natin na ikaw ay nasa tamang simbahan na, stay in the Church of the Living God. Amen? Huwag ka nang umalis dyan. Nasa tama ka na. Amen? Oo. Kung nasa tama ka na, stay ka lang dyan. Amen? Oo. Huwag kang maghanap ng perpektong simbahan. Kasi ang simbahan, yung mga tao na makasalanan, na bautismuhan, na ligtas sa biyaya ng Diyos. Anong ma-expect mo sa mga tao sa simbahan? Ay lahat tayo makasalanan na naligtas lamang sa biyaya ng Diyos. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Magstay ka lang. Amen? Magstay ka lang. Oo. Huwag kang palipat-lipat ng ibang simbahan. Amen? Kasi wala talagang perfectong simbahan. Amen? Darating na lang ang perfect na Kristiyano pag tayo ay nasa langit na. Amen? So, kaya salamat sa Panginoon. Kaya salamat, hanapin mo ang simbahan, kapatid. No? Na mayroong tamang katuruan at tamang bautismo. Amen? Tamang authority. Kaya nga si Kristo ay nagpabautismo kay Juan. Amen? Oh. Sino ba si Juan? Si Juan Bautista. Juan the Baptist. Amen? In Matthew 3:1. Amen? Makita natin yan. Jesus walked from Galilee to Jordan. Almost 120 kilometers yan. He walked to be baptized by John. Sino si John? John the Baptist. John 1:6, amen? There was a man sent from God. Si John the Baptist is from God. Amen? Sent by God. His name, John. Sino si John? In Matthew 3:1. In those days, John the Baptist. Amen? John the Baptist. Amen? Sino ang nagbaptize kay Jesus Christ? John the Baptist. Amen? Praise God! Jesus Christ was baptized by Baptist preacher. Amen? Not John Catholic. Not John the Mormons, John Adventist, Methodist, Buddhist, kapatid, John the Baptist. Amen? And Jesus built His church. Amen? No? Ano ang simbahan na tinayo ng Panginoon? Of course, Baptist Church. Because Jesus Christ was a Baptist because He was baptized by John the Baptist. Amen? Kaya dapat malaman natin kung tayo nasa simbahan.
na ating kinabibilangan. See to it that you are in the church of the living God. Amen. On the church of the living God. Amen. The pillar and ground of truth. Kaya saliksikin natin, kapatid, no? Na ang simbahan man natin na kinabibilangan, yan ba ay mayroong salita ng Diyos? Amen? Pinag-usapan ba ang salita ng Diyos? Amen? Kaya dapat sa simbahan, the Word of God is preached. Amen? May sa tamang Biblia. Amen. Anong Biblia? Dalisay na salita ng Diyos. Amen. In Psalm 12 verse 6. Kasi maraming nagsasabi, iba-iba ang Biblia. Isa lang ang Biblia. Sabi ng 12 verse 6, the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Amen. Salamat po sa salita ng Diyos that was translated to English version. Yan po ang King James Version. Purified, pure Word of God. Amen. Dalisay. Pag sinabing pure, walang mali sa katuruan. Ang tawag dyan, infallible. No error. Infallible in teaching. No error in teaching. Amen? Walang mali sa katuruan. And the Bible says, thou shalt keep them, O Lord, and thou shalt preserve them from this generation forever. God preserved His Word. Amen? Kasalamat. Mayroon tayong preserved Word of God. Amen? O, sa panahon ng Dark Ages, marami pong Kristiyano ang sinusunog, pinapatay, ginagamit po ang Bible pangsunog sa kanila. Amen? Sinusunog nila ang Biblia. Ay bakit mayroong Bible pa hanggang ngayon? Ilang milyones na Biblia ang sinunog, pero bakit mayroon pa tayong Biblia na ating hinawakan? Bakit? God preserve His Word. His promise, He will preserve forever. Ano ang sabi dyan? From this generation, forever. Amen? Oh, kaya salamat sa Panginoon. We have the copy of the book of God, which is the Holy Bible. Amen. Kaya the Bible in your hands today, that is the copy of God. Amen. Amen. Kasi marami nagsasabi, iyong original. Naghahanap sila ng original. Amen. Ang original doon sa langit. Ang hawak natin, this is a copy from original of the Word of God. Amen. Amen. Tingnan natin sa Psalm 119. Psalm 119 verse 89. Na ang Biblia ay hindi na mawawala. Ang kopya. 119 verse 89. Pangako ng Diyos, He will preserve His Word forever. Amen? Amen. Ang sabi diyan, 89, tungkol yan sa salita ng Diyos. Forever, O Lord, Thy Word is settled in heaven. Ang Biblia nandoon na sa langit. Pinakopya na lang, kapatid. Oo, pinakopya na lang sa mga prophet. Ang Old Testament, pinakopya na lang
sa mga apostles ang New Testament. Amen. Kaya forever. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Most of the writer of the Bible were apostles, New Testament. Amen. Sino ang mga apostle? They were baptized by John the Baptist. Pero mo yan, the author is God. The Lord Jesus Christ was a Baptist. He is the author of the Bible. And the writer of the Bible is also Baptist. And we believe that this book, King James Bible, was written. Amen? For what? For Baptist. Amen? Kaya maraming mga sekta ayaw gumagamit ng King James kasi hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos. It's hard to understand. Amen? They prefer to use NIV. Amen? NIV is non-inspired Bible. Amen? Walang blood ang NIV. Tinanggal ang lahat ng blood na word sa NIV. Kaya ang tawag dyan, anemic Bible. Amen? Napakalaga ng blood. Kasi dyan po naligtas. Dyan tayo naligtas because of the shedding of blood. There is no remission of sin. Paano pa tayo maligtas kung walang dugo ni Kristo na nagdanak sa krus? Amen? Kaya sa King James, nandyan ang blood ni Kristo. Amen? Pure Word of God. May Biblia. Amen? Kaya kahit anong sunugin ni Satanas ang lahat ng Biblia, kaya ng Diyos magpadala ng kopya kasi ang original na kopya nasa langit, settled in heaven. Amen? He will preserve His Word from our generation to next generation. Kaya tingnan natin, pag ikaw na sa tamang simbahan, mayroong Biblia na pinag-usapan. Kaya dapat ang Kristiyano ay may Biblia, may King James Bible. Amen? Oo. Kaya, ito ang pinakarigalo ko. No? Pag mayroon akong nakausap na mga mataas na mga posisyon sa government, kung sino man na aking kausap, ang pinakarigalo ko sa kanya, King James Bible. Amen? The pure Word of God. Amen? Kaya, mga kapatid, no? Paano natin malaman ng simbahan ay nasa tamang simbahan ka? The Word of God is preached. The pure Word of God. The King James Bible. Pangalawa, Jesus Christ is the pillar. Siya po ang haligi ng simbahan. Amen? Siya ang pundasyon ng simbahan. Amen? In 1 Corinthians 3:11. Kaya dapat malaman natin, kapatid, no? 1 Corinthians 3:11. For no other foundation can lay that is laid, which is Jesus Christ. Amen? 3:11. Tingnan natin. For other foundation can no man lay than it's laid, which is Jesus Christ. Sino ang foundation ng simbahan? Sino ang haligi? Amen? Pundasyon ng simbahan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya wala nang matibay maliban sa pundasyon, walang iba kundi si Kristo. Amen? Si Kristo. Foundation. At praise God na ang simbahan. He is the founder of the church. Amen? Siya ang founder ng simbahan. Amen? Tingnan natin. Sa anong verse yan? Ephesians 2:20.
Siya yung founder ng simbahan. Ay, hindi lang. Jesus Himself. Yan. Amang verse yan. Ephesians 3:20. Yan, 3:20. Tama ba? Philippians pa lang binubuksan ko. 3:20. Ephesians, 2:20. Ayan, yan. And are built upon the foundation of the apostles and the prophet, Jesus Christ Himself, the chief cornerstone. Siya po ang cornerstone, no, ng simbahan. Built upon the foundation of the apostles. Amen. Sino ang 12 apostles? They were Baptist. Amen. Kaya the first church which the Lord Jesus Christ built was a Baptist. He was the cornerstone. He was a pastor. And the 12 apostles were members. Amen. Kaya makita natin ang apostles. They were all baptized by John the Baptist. Jesus Christ was baptized by John the Baptist, and He built this church. What church which the Lord Jesus Christ built? Amen. Baptist church. Amen. Baptist church. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Siya po ang nagtayo ng simbahan ng Panginoon. Amen. Kaya Baptist Church, amen, ang tinayo ng Panginoon. No. Siya yung founder. Amen. No. Ng simbahan. Anong simbahan? Hindi po Catholic. Kasi ang Catholic, sino ang founder niyan? Pope. Ang sinasabi nila, ang unang Pope ay si Peter. Kaya mayroong St. Peter Basilica sa Rome. Amen. Alam naman natin ang Pope ay walang asawa. Ay si Peter may asawa yan, may biyanan pa. Amen. Tapos hindi siya qualified maging Pope ng Roma. Amen. At pangalawang katotohanan na si Peter ay hindi nakarating ng Roma. Si Pablo pwede pa. Amen. So makita natin kapatid, mayroon silang founder. Ang founder nila ay mga tao. Amen. Kaya makita natin kapatid, no? May mga founder sila. Amen. Yung Mormons may founder. Yung INC may founder. Mayroong Seventh-day Adventist, si SDA, may founder. Amen. KGC, may founder. Kingdom of Jesus Christ. Alam nyo na kung sino ang founder. Amen. Lutheran Church, my founder. Praise God, the founder of the Baptist Church was Jesus Christ. And He built His own church in Matthew 16, verse 18. Ang sabi niya, I say unto thee, Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Thou art Peter. Hindi po si Peter ang nag-build ng Baptist Church. Alam ba ang word na Peter? Small stone. Amen? Yung dust. Ibig sabihin ng Peter, dust. Amen? Dust na natuyo. Yan po ang pangalan ni Peter. But the rock is the Lord Jesus Christ. Upon this rock
which is the Lord Jesus Christ. Amen? And He built His own church. Sabi niya, I will build my church. Amen? And the gates of hell shall not prevail against it. Kaya ang simbahan ng Panginoon na Kanyang itinayo, tayo po ang naghahadlang sa pintuan ng impyerno. That's why we keep on winning souls. Amen. Oh. To keep people from fire. Amen. Yan ang Baptist Church. Kaya our main thing is to get people saved. Kaya mayroon tayong anniversary to get people saved. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo na sa simbahan, which is the Church of the Living God. Acts 20:28, the Church of God. We are the Church of God. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. No. The Church of the Living God. Ano ba ang Church of the Living God? Amen. In Ephesians 3:20. Ephesians 2:20. And 2:20. Wala. Ang sabi diyan, and are built upon the foundation and of the apostles and the prophet, Jesus Christ Himself being chief cornerstone, in whom all the building fitly praying together groweth unto an holy temple in the Lord. Amen. Ano ang Church of the Living God? This is the holy temple. Amen. In the Lord. Amen. Yan po. Pag sinabing holy temple, pag sinabing holy, owned by God. Oh, owned by God. Amen? Holy Bible. Ang Diyos ang may-ari ng Bible. Holy nation. Yan ay bansa ng Diyos. Napansin ninyo ang Israel? Untouchable nation. Bakit? That is holy nation. Ang Diyos ang may-ari niyan, kapatid. Holy life. Ang buhay natin ay pagmamay-ari na ng Diyos. How much more the Church of the Living God is called the Holy Temple. Amen? Holy Temple. Kanya. Amen? Ang simbahan. Amen? Owned by God. Kaya ang simbahan, hindi po pagmamay-ari ng pastor. Amen? Kasi ang pastor, hindi abutin ng 100 years. Amen? Nga maraming nag-amen. Kaya salamat sa Panginoon. Ang simbahan, hindi may-ari ang pastor. Ang pastor ay shepherd of the sheep. Kaya sabi niya sa Acts 20:28, the pastor is the shepherd, overseer. Amen? Overseer. No? Ng mga mananampalataya. Amen? Overseer. No? Kaya binibisita kayo ng pastor sa inyong mga tahanan. Amen? Kinakamusta kayo. Amen? Pag hindi kayo nakadalo, kinakamusta kayo ng pastor. Kasi ang pastor is an overseer of the church. Alam niya kung hindi ka na nakadalo. Amen? Yan po. Alam niya ang mga tupa. Amen? Ang tupa ay ang mga mananampalataya. Amen? Kaya ang simbahan, may pastor, may shepherd. Amen? Kaya makita natin, yan po ang trabaho ng pastor.
Amen. Overseer, to feed the church. To feed you with knowledge and understanding. Amen. Kaya sabi niya sa Jeremiah 3:15, I give you pastor according to mine heart. It is God who gave the pastor to every local Bible believing Baptist church. Amen. Siya po ang pumili, siya po ang naglagay ng pastor sa bawat simbahan. Siya po ang pumili sa kanyang ayon, sa kanyang puso. Amen. Siya po, kaya hindi tayo pwedeng magpili ng pastor. Siya ang nagpili ng pastor para sa iyo at para sa iyong pamilya. Amen. Oo. Tamang-tama lang yan na binigay ang pastor para sa iyo. Amen. No? Kasi marami nagsasabi, masyadong mabait si pastor. Gusto ko matapang na pastor eh. Amen. Ay, yan nga ang binigay sa iyo eh. Amen. Yan ang binigay ng Diyos sa iyong pastor. Amen. Kaya ang pastor is the gift to the church. Amen. Yan po. Siya ang overseer. Kaya ang simbahan, kapatid, is a holy temple. Amen. My pastor, to lead you, to feed you with knowledge, para ikaw lumago at pagpalain ng Diyos. Oh. Yan po. To lead you sa tamang landasin. Amen. I-lead ka sa blessing ng Diyos. Sa Psalm 23, sabi niya doon, the Lord is my shepherd, I shall not want. He leadeth me in green pasture. Amen. It is our joy to see every brethren blessed by God. Amen. Kaya ganoon ang pastor. Gawin mo lang ito, kapatid. Magtapat ka lang, kapatid, para ikaw pagpalain ng Diyos. Magtrabaho ka sa Diyos. Pagpalain ka ng Panginoon. Magsakripisyo ka sa Panginoon. Makuha mo ang pabor ng Diyos, because a faithful man shall abound with blessing. Amen. Kaya po, kaya nga sabi ni Paul, behave thyself in the house of God. Amen. Kaya honor God through His local church. Because this is the temple of God. Kanya itong simbahan. Amen. Behave thyself. Amen. Kaya pag may service, amen, listen carefully to the Word of God. Amen. Oo. Kaya bago pa lang mag-service, mag-CR ka na. Amen. Yan, mag-CR ka na. Sa ibang church, hindi pwedeng mag-CR pagka ano na. Oo. Pipigilan ka ng aser. Oo. Pero pag senior, pinapayagan nila. Baka bumigay. Because the church is the holy temple. Kapag may service, listen carefully to the preaching of the Word of God, because God is giving you His instruction. Amen. Para hindi ka maligaw sa iyong buhay, Kristiyano. Kaya maraming Kristiyano naligaw kasi lagi wala sa simbahan. Hindi nakarinig ng instruksyon ng salita ng Diyos. Kaya niligaw ang kanyang buhay. Kaya pag bumalik sa simbahan, yun, duguan na. Problemado na. Miserable na. Bakit? Kaya malaga ang simbahan. Amen? This is the holy temple of God. Amen? Pangalawa na. Yan.
Kanya itong simbahan. Amen? Siya ang may-ari. Bakit? Sabi ng Acts 20:28. He purchased with His own blood. Kanya ito. Kasi binayaran na ng Diyos ang simbahan. He purchased with His own blood. The blood of Jesus Christ. Amen. Bayad na. Siyempre, pag bayad na, nasa iyo na yan. Amen. Yung cellphone mo, kung bayad na yan, sa iyo na yan. Oh. Yan po. Ano man ang mangyari sa cellphone, ikaw ang may-ari niyan. Kahit itapon mo yan at mabasag, okay lang. Sa iyo lang yan eh. Ikaw ang may-ari niyan. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, ang simbahan natin, purchased with His own blood. Tayo po. Tayo rin maging Kristiyano. Bayad na tayo ng Panginoon. 1 Corinthians 6:20. We are bought with a price, with the blood of Jesus Christ. Kung bayad na tayo ng Panginoon, ba ang Diyos na ang may karapatan sa ating buhay? Mayroon na siyang pakialam sa ating buhay. Amen. So, number 2, in Ephesians 3, Ephesians 2:22. Yan. Kanina sa 21, the church is the holy temple of God. The verse 22, in whom, Ephesians 3, ito, Ephesians 2:22 naman. In whom ye also are builded together an habitation of God through the Spirit. Amen. Ano bang the church of the living God? The holy temple of God. And number 2, the church is the habitation of God. Amen. Through the person of the Holy Spirit. Anong habitation? Amen. Ito ay tahanan, tirahan ng Diyos. Kaya ang simbahan ay tahanan ng Diyos. This is the house of God through the Holy Spirit. Amen? Kaya nandito po ang presensya ng Holy Spirit. Amen? He is in the midst of us. In the church, we need to honor Him. Amen? Kaya sabi ni Paul, behave thyself in the house of God. Amen? Kasi pag hindi tayo behave sa church of God, nasasaktan ang Holy Spirit. Sorry. Sige. Meron pa. Habitation. Ito ay tahanan ng Diyos. Sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nandyan ang presensya ng Diyos sa kaligitnaan ng simbahan. Kaya sabi ni Paul, behave thyself in the house of God. Kasi nandyan sa gitna ang banal na Espiritu. Dahil ito ang tahanan ng Diyos, the living God, the habitation of God through the Holy Spirit. Amen? Through the Holy Spirit. No, this is the house, the habitation of God. Amen? Kaya pinapaganda natin ang simbahan. Amen? Pinapaganda pa lalo natin. Kung pinapaganda natin ang ating mga tahanan, lalo na ang simbahan ng Diyos. Because this is the house of God. We give our best to the house of God. We give our sacrifice to the house of God. Because this is the habitation of God through the Holy Spirit. Amen.
Tingnan nyo, maganda na yung ating sahig. Amen? Praise God. Praise God for your sacrifice. Amen? Nag-invest kayo dito sa simbahan. Amen? Kasi sabi ng salita ng Diyos, for where your treasure is, where your heart also. Pag nandito ang investment mo sa gawain ng Diyos, nandito ang puso mo. Amen? Hindi ka basta-basta aalis sa simbahan. Bakit? Nandyan ang puso mo, nandyan ang investment mo. Amen? So, ay kung nag-invest ka ng tiles, aalis ka pa ba? Hindi ka aalis. Bakit? Hindi mo na yan maalis ang tiles. Ano nga, Pastor, kunin ko muna yung tiles. Akin yung 20 dyan eh. Hindi mo na matanggal yan. Nakadikit na. Kaya wag ka nang umalis. Amen. Pastor, daling ko yung bintana. Lilipat na ko sa ibang simbahan. Amen. Hindi yan. Nakadikit na yan. Amen. Nandyan na ang puso mo, kapatid. Stay in the right church. This is the habitation of God. Amen. Kaya sa panahon nga ni Nehemiah, tons of silver and gold ang kanilang sinacrifice. Amen. Tons, hindi kilo, kapatid. Kaya kapatid, huwag kang matakot magsakripisyo sa gawain ng Diyos. This is the habitation of God through the Holy Spirit. Amen. Yan, makita natin, no? Lalo pa natin dapat mapaganda ito. Amen. This is the altar of God. This is the holy place of God. No, nandito ang presensya ng Diyos. Amen. Pagandahin pa natin ito. Amen. Kaya huwag kayo magtakot, mag-commit, magbigay sa gawain ng Panginoon. Amen. Kasi ito ang lugar na kung saan kinakausap natin ang Diyos. Amen. Kaya pag may invitation, come to the altar, kneel down your knees, and talk to God. Lumapit ka sa altar. Magpasalamat ka sa Diyos for His goodness and faithfulness in your life, in spite you have many struggles in your life. Pero nandyan, kasama mo ang Panginoon. Kaya this is the right time to come in the altar. Lord, praise the Lord. Nalampasan ko na naman ang linggong ito sa daming pagsubok, Panginoon. Sinamahan mo ako, Panginoon. Amen. Thank Him. Mayroon kang pangailangan, ilapit mo sa Diyos, casting all your worries upon Him. For He careth for you. Amen. Ilagak mo na yan sa Diyos. Ibigay mo na yan sa Diyos ang mga bigat natin. Iiwan mo na yan sa Diyos. Mayroon kang mabigat ngayon na problema. Iwan mo na yan sa Diyos. Leave it to the Lord and trust Him by faith. Siya na po ang bahala magbigay ng solusyon. Amen. Hindi po tayo ang magbigay ng solusyon. Siya na. Ibigay mo lang sa Kanya. Casting all your care upon Him. For He careth for you. May problema ka sa pamilya, give it to the Lord. May problema ka sa financial, give it to the Lord. He owns everything. He owns money. Haggai 2:8, silver is gold and gold is mine, saith the Lord. Amen. Kaya the altar is to speak of the presence of God. Lumapit ka sa altar. Amen. Don't go home without coming to the presence of God in the altar. Amen. Wala kang pangailangan, pasalamatan mo ang Diyos. Amen. Kaya God invites us every Sunday to come unto Him. Amen. Kahit may problema ka, simba ka lang, kapatid. Mas kailangan mo
ng Diyos sa panahon ng problema. He invites you to come. Matthew 11:28, come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Amen. All ye heavy laden, leave it to the Lord, and go home with rest, comfort, and peace of mind. Amen. Huwag tayong uwi sa matapos ang service na hindi ka nakalapit sa Diyos at magpasalamat sa Diyos, because the church is the habitation of the Lord through the Holy Spirit. Amen? Kaya kung mayroon mang pinakamagandang lugar, walang iba kundi simbahan. Amen? Gagawin natin ang the best, kapatid. Yung house of God, because this is the habitation of the Lord through the Holy Spirit. Alam niya, kapatid, nandito siya sa ating kalagitnaan. Tingnan na, Revelation 3:15. Alam niya, nandito ang kanyang presensya. Ang sabi niya sa Revelation 3:15, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I will that word cold or hot. I know thy works. Amen? Alam niya, neither cold, alam niya kung ikaw ay nalalamig na sa Kanya. Alam niya na ikaw ay masigasig pa sa gawain ng Diyos. Alam niya, masigla ka. Alam niya kung matamlay ka na sa gawain ng Panginoon. Alam niya kung ikaw ay nangihina na, kapatid. Amen? Alam niya ang lahat, kapatid. Amen? Alam niya ang mga nangyayari sa simbahan. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Amen? Alam niya ang bawat isa nakikinig pa rin kahit inaantok. Amen? Sige lang, kapatid. Ganon talaga. Pero pag sa Facebook, hindi ka naman inaantok. Amen? Kalating ano na. Amen? Amen. Tingnan mo sa Acts 20. Isingit ko lang ito. Acts 20, verse 7. May pangyari. Sa verse 7, on the first day, Sunday, disciples came together to break bread. Paul preached unto them, ready to depart on tomorrow, and continued his speech until midnight. Amen. Aba, grabe itong preaching ni Pablo. Parang hindi na siya babalik. Hanggang midnight, may preaching pa. Amen. The verse 9. And there sat in the window certain young man named Eutychus. Amen. Oh, young people. Amen. Young people. Sabi diyan, being fallen into deep sleep, and Paul was long preaching. Amen. Siguro sabi ng ni Eutychus, ang tagal naman ng preaching ni Paul na to. Amen. Nantok na ako. Long preaching. Ano nangyari? He sank down with sleep and fell down from third floor, was taken up dead. Ba, nasa third floor ang simbahan. Amen. Doon sa gilid sa bintana, si Eutychus. Ayun, nahulog si Eutychus. At dali-dali bumaba si Pablo. No. Anong nangyari dyan? Yan, bumaba si Pablo. Paul went down, verse 10, and fell on him, embracing him. Amen. Oh, niyakap niya si Eutychus at kanyang pinag-pray. At si Eutychus nabuhay. Amen. Ay panahon ni Pablo yan. Amen. Okay, huwag kayong matulog.
Oh, hindi ko kaya ipag-pray para mabuhay. Oh, baka matuluyan kayo. Oo. Meron siyang young people. Meron siyang young people. Nag-suicide. Oo. Nag-suicide. Nag-ano ng mga yung mga kapatid. Sabi niya, na lang. Kasi nagingalo pa. May hininga pa. Yun. Ba kailangan yan? Bombahin nyo. I-CPR ninyo. Oo. Ay nag-CPR. Senior. Nakala niya si sister ang mag-CPR sa kanya. Ay dumating senior. Tapos, nabuhay. Sabi niya, okay lang ako, okay lang. Amen. Yung pala, gusto niya si sister. Senior ang dumating. Ayaw niya. Kaya nabuhay siya. Amen. Kaya, salamat sa Panginoon. Nandyan ang presensya ng Diyos. He knows what is happening in the church. He knows what is going on in the church. Amen. Kaya alam niya ang lahat. He knows our giving. He knows our commitment. Alam niya kung kinukuha na natin ang ating mga tithes and offering. Alam na kung binabawasan na natin. Amen. Alam niya na kung hindi na tayo nagbibigay ng tithes. Alam niya yan because the church is habitation of God through the Holy Spirit. Amen. Kaya napansin ninyo, kapatid, ang isang mag-asawa sa Acts chapter 5, din sa Acts chapter 5, si Ananias saka si Sapphira, amen, nag-commit sila sa Panginoon. Sabi niya, pag nabinta natin ang lupa, ibigay natin yan lahat sa Panginoon. Oo. Ay, pag nabinta na, pagbibigayan na, binawasan. Amen. Binawasan ni Ananias at saka ni Sapphira. Amen. Ang kanilang pangako, ang kanilang commitment. Din sa Acts chapter 5 verse 9. And then Peter said unto him, how is it that have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Nandyan yung Spirit of the Lord. Bakit ninyo dinaya ang Holy Spirit? Alam niya na binawasan ninyo ang inyong commitment. Bakit kayo nagkasundo, mag-asawa? Amen. Siguro sabi ng mag-asawa, Mama, bawasan natin yung commitment natin doon sa church. Hindi naman alam ni Pastor Peter yan. Sabi naman ni Mrs. si Sapphira, okay yan, Papa. Hindi alam naman ni Pastor Peter yan. Ayun, pagdating sa church, binawasan nila. Sabi ni Peter, bakit ninyo binawasan? No, you tempt the Holy Spirit. Amen? Alam ng Holy Spirit na binawasan ninyo. Amen? Nagtaka yung mag-asawa. Bakit nalaman ito ni Peter? Ay, may Holy Spirit eh. He knows what is going in the church. Amen? He knows everything. He knows our giving and He knows our commitment. Amen? Kagrieve not the Holy Spirit. Amen? Pag may commitment ka, ibigay natin yan sa Diyos. Amen? Ikatulad kay Ananias at si Sapphira. Amen? Dumating si Ananias. Sinabihan kagad ni Peter, bakit kayo ginaya ninyo ang Holy Spirit? Nung narinig ni Ananias, yun, inatake si Ananias. Amen? Sabi ng Bible, after 3 hours, dumating si Mrs. Sapphira. 3 hours.
Amen? Hindi na siya umatin ng Sunday school. Pagdating niya, siyempre, kung 9 simula, 10, 11, magti-12 na. Patapos na ang service. Amen? Sinalubong ni Peter, bakit kayo nagkasundo mag-asawa? Si Ananias ay namatay na. Bakit kayo nagkasundo na hindi nyo bibigay ang inyong commitment? Ayun nung narinig ni Sapphira. Amen? Kasi 3 hours na nangyari. Amen? Kasi siguro si Sapphira, dahil marami siyang pera, marami siyang mga nilagay sa mukha, ilang patong-patong, ayun. Pagdating niya, ayun, may lipstick pa. Yung pala, kapatid. No, nung sinabi ni Peter, ayun, inatake na naman si Sapphira. Amen? Hindi. Yan ang sinasabi niya eh. Sabi ng sa kasalan, till death do us part. Pero sila talaga, until death, we don't depart. Hindi sila naghiwalay. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. The church is the habitation of the Lord through the Holy Spirit. Amen? And lastly, the church is the house of prayer. Oo. Matthew 21:13. This is the house of prayer. And he said, it is written, my house shall be called the house of prayer, but he had made den of the thieves. Amen? My house, sabi ng Panginoon, is the house of prayer. Amen? Kaya ang simbahan, pag mayroon kang prayer request, go to the church every prayer meeting. Amen? Kasi ang prayer ay makapangyarihan. Ang mga imposible, naging posible. Call unto me. Amen? I will answer thee. I will show thee the great mighty things that thou knowest not. Amen? Kaya nga, salamat sa Panginoon. Kaya paano natin na-purchase ang property ito? Is by prayer, by faith, and fasting. Amen? Tapos, nagtayo naman tayo ng building. This building, built by prayer. Kayo po ang saksi kung paano natin itinayo ang building na ito. Amen? Naalala ninyo? Una nating prayer. Binuntasan natin ang mga poste. Pinagpray natin ang bawat butas. Amen. Kaya we build this building by faith. Amen. Yung bubong, nakita ninyo kung paano sinagot ng Diyos ang ating mga prayer. Amen. Ito na naman ang tiles, ang flooring, pinrovide ng Diyos. Amen. Yung mga bintana, kapatid, at may ilang bintana pa na natira, I believe that God will provide our needs. Because we built this building by prayer. Because this house is a house of prayer. Amen? House of prayer ito, kapatid. Kaya nga, kapatid, ang prayer meeting, nasa Bible yan, Acts chapter 3. Acts chapter 3. Kaya nga, we must attend prayer meeting every Wednesday. Amen? Ang sabi niya, now Peter, John went up into the temple at the hour being 9th hour. He went up together in the temple at the hour of prayer. Prayer meeting. This is the very important meeting. Every week is the prayer meeting. Why? Because we are meeting with God. Amen? Oh, in verse 2, and a certain man, lame from his mother's womb, may isang lumpo, nandoon sa pintuan ng simbahan, nagpapalimos. Parating ngayon si Peter andyan, nakaniktay. Amen? Gandang lalaki. Amen? Ba, sabi ng lumpo, malaki siguro magbigay ito. Kasi mukhang may-ari ng bangko. Mukhang manager ito. Pagdating ni Peter,
Ang sabi niya, silver and gold have I none. But in the name of Jesus, rise up and walk. Amen. Walang pera binigay si Peter and John. Pero ang panalangin ni Peter and John ay makapangyarihan. Sabi niya, in the name of Jesus, rise up and walk. And the lame walk. Amen. Imagine, mulang bata, lumpo. Dahil ang lumpo, pumunta sa simbahan, nagkaroon, nakasumpong ng kagalingan. Answered prayer. Amen. Answered prayer. Amen. Ang isang lumpo, nakasumpong siya ng kagalingan sa kanyang karamdaman na mula bata pa. Because God answers prayer. Amen. Kaya more prayer, more power. This building built by prayer. Amen. Kaya mga kapatid, makapangyarihan ang prayer. Yung imposible, maging posible. Amen? Yung last Friday, sinubukan na naman kami. Yan, saksi si Sister Hannah. Amen? Sister Hannah. Amen? Kailangan namin ng perma ng superintendent. Amen? Hindi kami papasukin. Sabi ng mga secretary doon, Sir, ano po kayo ni Hannah? Sabi ko, guardian. Si Gayos, guardian ka rin? Opo. Hindi ba kayo taga-Lasal? Wala ba sa inyo taga-Lasal? Hindi po. Taga-Imos po kami. Ay, hindi po pwede, sir, kayo. Oo. Kailangan may mapuntang Lasal, representative. Oo. 3 nang bumaba sa amin. Hindi daw pwede ganun. Oo. Kaya, doon kami for 2 hours. Oo. Dinokontak namin yung teacher ni Sister Hannah. Ako naman, nagbabasa ng Bible. At natagpuan ko yung verse, Psalm 4 verse 3. Binabasa ko, Psalm 4 verse 3. Yan, tingnan nyo. Psalm chapter 4 verse 3. No. Kasi na-stress na rin yung mga tao sa amin. Doon. Bakit hindi sila umaalis? Wala naman mangyari sa kanila. Hindi, bakit kami umaalis? 2 oras na kami doon. Nagbabasa ko ng Bible. Yung mga security, pabalik-balik. Oo. Nagtataka sila. Hindi naman kami umaalis. Sabi ng, habang binabasa ko ito, chapter 4 verse 1, hear me when I call, O God, my righteousness. Thou hast enlarged me when I was in distress. Kasi na-distress na kami. Amen. Mag-pray tayo sa Panginoon. Tapos, verse 3, but I know the Lord hath set apart him that is godly for himself, for the Lord will hear when I call unto him. Nagpray kami. 3 bumaba na sila, sir, hindi pwedeng ganito, ganito. Oo. Binigyan ako ng Diyos ng wisdom. Kasi sabi ng James 1:5, if you lack wisdom, ask God. Because Lord, bigyan mo ko ng wisdom, Panginoon. Bumaba yung secretary. Sabi ko, ma'am, pwede ba pag wala nang kausap si superintendent, pwede mo ba sabihin na kausapin ko siya? Ako po si Pastor Bong Barona. Sabihin mo lang sa kanya, si Pastor Barona ito. Bumalik yung secretary. Oo, sinabi niya, Pastor Bong Barona. Bumaba. Sabi niya, okay sir, pwede na daw po kayo umakyat. Aba, praise the Lord. Sabi ko, wala na akong kailangan sa kanya. Gusto ko lang siyang makausap. Amen? Umakyat kami. Oo, umakyat kami. Dumaan kami sa mga maraming sekretary niya pa.
Pagdating doon sa pintuan, kasi nag-iisip ako, ano kayang pakilala ko. Sabihin ko, ako ay ganito, ganito. Marami pong ano. Sasabihin ni Iyo, mapakilala ka na. Sasabihin mo na ang lahat. Oh, sabihin mo na ang lahat. Kung sino ka. Pagdating namin sa pintuan, pagbukas, ay, hello, Pastor. Pastor Bong, kilala ko po kayo. Kilala ko po kayo. po kayo. Amen. Nagulat ako. Ako saan ko nakakilala? Hindi, kasama tayo sa Unity Walk. Kasama natin ang mga kapulisan at mga running, mga kandidato. Amen. Tayo po ang nagpeperma noon. Ay, upo, sir. Thank you. Po kayo. Kwentuhan tayo. Kwentuhan kaming ganon. Amen. Nagkwentuhan sila ni Iyo. Pinakilala ko sa Iyo. Sabi ko, ito yung architect ng mga school. One day. Pagandahin niya ang mga school. Lalong kwentuhan kaming ganon. Tapos, nakalimutan niya na ang kailangan namin. Ay, ano pala yung kailangan ninyo? Sabi ko, ito, Estrana, bigay mo na yung papel. Binasa niya. Sabi ko sa OGT, okay na. Ma'am, binuksan ka ng ballpen. Sabi ko, hindi na binabasa ni Superintendent. So sabi ng sekretary, baba ka doon at sabihin mo sa kanila, okay na yan. Kung magtanong sila, ako lang may gawa niyan. Wala na yan. Okay na yan. Bababa. Pagbalik, yan. Ito na, okay na. Amen. Grabe, parang imposible. Amen. Imposible. Pero naging posible dahil sa kapangyarihan ng panalangin. Amen. Kapangyarihan ng panalangin. Amen. Kaya pinadala namin ang papers niya sa principal. Amen. Minisage ko na ang principal. Amen. Sabi ko, sir, nandyan na ang papers. Si Pastor Bong Barona ito. Amen. May sumagot naman na Diyo ka, no? Sabi niya, okay po, Pastor. Amen. Praise God. Ganyan ang kapangyarihan ng prayer. Oo, uwi na sana kami kasi may couples eh. Pero hindi tayo alis hanggat walang gagawin ang Diyos sa ating panalangin. Amen. Pati ang mga tao doon sa DepEd, na-stress na sila sa amin. Oo. Sabi ko, ma'am, secretary doon, pakitawag lang ng Tagalasal. Pag nakontak mo, ay aawayin ko yung teacher. Bakit wala siya? Buti naman, sabi niya, sir, hindi makontak. Buti naman. Wala akong awayin. Kaya salamat sa Diyos. The house of God is the house of prayer. Don't neglect the house of God. To pray. Pag mayroon kang marubdob na panalangin, come to the church anytime. Kneel down in the altar and talk and beg and cry unto God. And God will answer our prayers. Salamat sa Panginoon. We have the church of the living God. This is the holy temple. This is the habitation of the Lord through the Holy Spirit. And this is the house of prayer. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos Ama sa langit. Thank you, God, for your great message this morning. Salamat po, Diyos, sa inyong kabutihan. At salamat, may church kami, Panginoon, na ito ay lugar ninyo, Panginoon. Diyos, salamat po, Diyos. We are belong to the right church, Panginoon. Kaya habang tinutugtog at panyay,